Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ramadan Mubarak sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig. Tanggapin nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aayuno at lahat ng ating paggawa ng kabutihan at lahat ng ating pagdarasal sa buwan na ito ng Ramadan. At naway ipagkaloob sa atin ang rahma at ipasok tayo ng Allah sa kanyang paraiso. Inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pag-uusapan ngayon bilang pangkalahatan muna at bago natin talakayin ang mga usapin patungkol o particular na mga topic hinggil sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay atin munang pag-usapan ang kahusayan o kabutihan ng pag-aayuno bilang pangkalahatan. At gayon din, tatalakay natin dito ang dunong sa likod ng utos ng pag-aayuno o hikmah. At gayon din ang batas ng pag-aayuno at gayon din ang mga kondisyon para sa mga obligasyon sa pag-aayuno. Bilang panguna, ang pag-aayuno, since na ito ay kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyak na mayroon itong kahusayan o kabutihan na mapapala ng isang tao. Bilang patunay, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Baqarah, verse 183 hanggang 185, sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumunod sa kanyang sugo at tumupad sa kanyang batas, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos niya sa inyo na tulad ng kanyang pagkakautos sa mga nauna sa inyo. Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rab na tagapaglikha, maglegay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagsunod at pagbukod tangi pagsamba lamang sa Allah. Bilang pagpapatuloy, sinabi ng Allah, Ayyaman ma'adudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo ang pag-aayuno sa mga bilang na araw. Ito ay sa mga araw sa buwan ng Ramadan. Gayunpaman, kung sino man sa inyo ang may sakit at mahihirapan siyang mag-ayuno o di kaya siya ay isang manlalakbay, ay maaari niyang itigil muna pansamantala ang kanyang pag-aayuno. Ngunit ito ay narapat niyang palitan sa ibang araw na kung gaano karami ang hindi niya naisagawang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay ganoon din ang kanyang ipapalit. At para naman sa mga mahihirapang mag-ayuno na dahil sa hirap na mararanasan nila ay baka hindi nila makayanan ito, na tulad ng mga matatanda na o mga may sakit na wala na pag-aasa pang gumaling, ang kailangan lamang nila ay ang magbigay ng fidya araw-araw o isang hapunan sa isang araw. Na ito ay pagpapakain ng miskin o mahirap na tao, subalit kung lalampasan o hihigitan niya ang fidya na tinakda at nagpakain siya ng higit pa kaysa rito at ito ay kusang loob, ay mas makabubuti ito para sa kanya. At kung matitiis naman ninyo ang kahirapan, ay mas makabubuti ang pag-aayuno para sa inyo kaysa sa pagbibigay ninyo ng fidya. Kung batid lamang ninyo ang napakagandang idudulot ng pag-aayuno at gantimpala nito mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sa buwan ng Ramadan, sinimula ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadr o isinali na gabi ng dakilang karangalan bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing yaon ang Laylatul Qadr ang malinaw na mga palatandaan hingil sa patnubay ng Allah at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya, sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, narapat sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Magkagayunpaman, pinahintulutan sa mga may sakit at manlalakbay na kumain na hindi mag-ayuno, ngunit pagkatapos ay babayaran na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi pinag-aayuno. Hangad ng Allah na maging madali para sa inyo ang kanyang batas, hindi niya nais na kayo ay pahirapan, kung ang nais lamang niya ay babuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbibigkas ng takbir, pagsasabi ng Allahu Akbar, ang Allah ay pinakadakila, sa araw ng Eid o pagdiriwang. At siya ay iyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya sa lahat ng mga biyaya at kagandahang loob na ipinagkaloob sa inyo bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo. So ito yung mga talata na ating binanggit na nagpapatunay sa kahusayan at kabutihan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay mayroong iba't ibang napakalaking benepisyo sa isang tao na nagsagawa nito at sagana at maraming gantimpala ang pag-aayuno para sa sinumang taong nagsasagawa nito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang itanghal at itanyag ang posisyon ng pag-aayuno, kaya't naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinabit o di naman kaya inakibat niya ang pag-aayuno sa kanyang sarili, sa sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay batay sa matatagpuan sa Hadith al-Qudsi na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahul hasana bi'ashrati amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi taraka syahwatu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Katunayan, lahat ng gawaing kabutihan, lahat ng gawaing kabutihan ng angkan ni Adan, siya ay magkakaroon ng gantimpala mula 10. Ibig sabihin, nadudubli na ito mula 10 hanggang 700 na gantimpala. Ngunit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa pag-aayuno, sapagkat ang pag-aayuno ito ay akin, ito ay para sa akin, at ako mismo ang maggagantimpala nito. I shall reward the ones who fast accordingly. Bakit siya ay, yung tao na yung nag-aayuno, iniwan niya ang kanyang mga pagnanasa, pagnanais, at anuman ang kagustuhan niya sa kanyang sarili, at iniwan niya ang kanyang pagkain, at ang kanyang inumin para sa akin. Kaya nga't, lakhalufu famis saim atyabu indallahi min rihi al-misk. Tunay na ang pagbabago ng hininga na dulot ng pag-aayuno nagmumula sa bunganga ng isang nag-aayuno ay ito ay pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pinakamabangong pabango. Ibig sabihin, di maiwasan dahil sa sanhi ng pagkagutom ay hindi maiwasan na magkakaroon ito ng resulta ang ating
hininga na nagbibigay ng hindi kaaya-ayang amoy. Ngunit sa mga nag-aayuno, tunay na ang hindi magandang amoy, hindi kaaya-ayang amoy ay higit na mainam sa paningin ng Allah kaysa, o higit na mabango kaysa sa paningin ng Allah kaysa sa pinakamabangong pabango sa balat ng lupa. So ano yung hikmah sa likod ng pag-uutos ng pag-aayuno? Lahat ng bagay na inuutos ng Allah ay mayroong dunong o mayroong wisdom o hikmah na tawagin. At napakaraming hikmah ang matutunghayan natin sa likod ng pag-aayuno at ipipili lamang tayo sa mga iilang mga hikmah mula rito. Una, ito ay ang pagtatag ng takwa o takot, pagkatakot o pangamba sa pamamagitan ng pagsuko sa mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at taos-pusong pagtugon sa mga o pagtupad sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito mismo ay sinabi ng Allah, kanina binanggit natin, la'allakum tattakun. Upang sa ganun, magkaroon kayo ng takwa o pagkatakot o pangamba sa Kanya. So, itinatag dito ang pagkatakot. Dahil ang isang taong hindi nag-aayuno, wala siyang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Understood yun. Pangalawa, ito ay pagsasanay sa kaluluwa ng isang tao na magtimpi, magkaroon ng sabar, at bigyan ng kapangyarihan o pangibabawan ng kanyang kaisipan ang kanyang kapritso o balisawsaw. Dahil anong kapritso ng tao? Halimbawa, mahilig siyang kumain, mahilig siyang uminom, di ba? Di ba? Ito yung mga kabilang sa mga kapritso ng tao. So, pagdating ng pag-aayuno, ay binibigyan mo ng kapangyarihan ng kaisipan mo laban sa iyong kapritso, laban sa iyong, sabihin nating, pagnanais dito. Bakit? Dahil ginagawa mo ito at tinitrain mo ang iyong kaluluwa sa pagtitimpi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tinitrain ito, pagsasanay, ika nga. Pangatlo ay ito ay ang pagtanim sa kaisipan ng bawat tao sa paggawa ng kabutihan at pakikiramay o pagkakaroon ng awa sa mga may kapansanan, sa mga walang kakayahan, sa mga nangangailangan, o sa mga talagang kaaba-aba, ika nga, sa mga kapuspalad, na kapag naramdaman ng isang taong may kakayahan sa buhay, ang gutom, naramdaman niya sa kanyang sarili, ay mafe-feel niya kung ano yung nararamdaman na gutom ng kanyang kapatid na mga naghihinakos o naghihikahos, ibig sabihin yung mga naghihirap. At sa kanyang sarili, sa kanyang kaisipan, ay lalambot ang kanyang kaisipan at siya ay magiging malumanay sa pag-assist, sa pagtulong sa mga dukha sa mga mahihirap. So dito, ito ay isa sa mga napakagandang sabihin natin na wisdom o aral sa likod ng pag-aayuno na mararamdaman ng mga mayayaman kung gaano yung mga naranasan ng mga mahihirap. Higit lalo sa mga pagkain, sa mga sabi natin na mga karangyaan, ika nga. So, pantay-pantay ang bawat tao sa araw ng pag-aayuno. Pang-apat o panghuling na tinatawag na dunong o wisdom sa likod ng pag-aayuno ay pagbibigay kaluwagan sa sistema ng ating katawan. Mula sa tinatawag napakaraming mga gawain, napakaraming ginagawa natin sa ating buhay, kaya't naman ay katiyakan sa mamagitan nito ay magkakaroon tayo ng magandang pangatawan at yung ating functions ng ating mga katawan ay ito ay gagana ng maayos. Bakit? Dahil hindi ka pagod eh. Hindi ka pagod. Ibig sabihin na kaya pag dumating na yung pag-aayuno ay medyo ito na rin ang isa sa mga oras ng ating tinatawag na pamamahinga mula sa ating mga marapakaraming trabaho. Kaya nga, sa buwan ng Ramadan, matutunghayan natin sa mga office hour ay instead na 12 hours ang iba, nagiging 6 hours o mahigit pa. So ngayon, tutunghayan natin ngayon yung rulings ng pag-aayuno, yung batas ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno
according sa tagubili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong dalawang uri. Mayroong dalawang uri. Una, ito yung compulsory fasting, nang ibig sabihin, ito yung obligadong pag-ayuno, wajib. Ibig sabihin, obligadong pag-ayuno, ito yung unang uri. At sa obligadong pag-ayuno ay nahahati sa dalawang bagay o dalawang uri. Una, yung obligadong pag-ayuno na kung saan ay simula't simula pa ang Allah ang nag-obliga. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-set nito, siya ang nag-obliga dito sa pag-ayuno na ito sa kaniyang mga alipin sa atin. Ito yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay isa sa mga haligi ng Islam. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nag-obliga na mag-ayuno para sa kaniyang mga alipin. Simula't simula pa, bago pa yung mga mula pa noong mga taong nauna sa atin. Pangalawang uri ng obligadong pag-ayuno, ito yung obligadong pag-ayuno na kung saan ang nag-obliga mismo nito o ang nagsanhi para maging obligation nito, para magiging obligado ito ay ang tao o tayo mismo ang nagsanhi sa pagiging obligado nito. Halimbawa nito para maintindihan ay ang pag-aayuno dahil sa ikaw ay gumawa ng panata. Halimbawa, sinasabi mo na kapag ikaw ay nakapasa ng board exam, ay bilang kapalit ito at pasasalamat sa Allah ay mag-aayuno ka ng 3 araw. So, ikaw mismo ang gumawa sa sarili mo para maging obligado sa iyo ang pag-aayuno na yun sa pamagitan ng panata. At kabilang na rito ay ang walang iba kundi tinatawag na yung kabayaran sa mga bagay na kawalan ng katarungan o gawain mo sa mga ginagawa mong paglabag sa mga particular na mga ipinagbawal sa loob ng isang ibada tulad na lamang ng Hajj o kaya Umrah. Kapag nasa state ka ng ihram, ipinagbawal sa iyo na ikaw ay sabihin natin na pinagbawal sa iyo magpabango at ginawa mo yun ng mayroong kamkusa at mayroong kang kaalaman dito. So, bilang kapalit nito ay ikaw ay sabihin natin na magkata, ibig sabihin bilang kabayaran, ikaw ay tinatawag na magkatay, di ba? O di naman kaya ay patungkol sa pag-aayuno, halimbawa, ikaw ay wala kang tinatawag na matagpuan na tupa dahil ikaw ay isang mutamati o sabihin natin kiran. So, wala ka matagpuan na sabihin natin kambing. So, obligado ka mag-aayuno ng 3 days sa ibang ikaw ay nag-hajj at 7 days kapag ikaw ay bumalik sa iyong tahanan. Okay? So, mismo, ibig sabihin, kabilang dito na ito ay obligadong pag-aayuno na nagiging sanhi o resulta ng kabayaran sa paglabag sa isang gawain mula sa ibada. Pangalawang uri ng pag-aayuno bilang batay sa tagubili ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang voluntary fasting o mga pag-aayuno na hindi obligado. Ito ay nasasaklawan o papalob dito ang lahat ng uri ng pag-aayuno na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na mag-ayuno ngunit hindi obligadong pag-aayuno. Kabilang na rito ay ang pag-aayuno sa Monday and Thursday, Lunes at saka Huwebes, at saka 3 araw sa every lunar month, ika nga. At gayon din sa ika-10th ng din ng Muharram, which is unang buwan ng sa Islamic calendar, at sa ika-unang 10 ng 10 days ng Dhul Hijjah. Okay, at gayon din ang tinatawag na Day of Arafah at iba pa. So, ito yung mga voluntary fasting na inuutos sa atin ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ngayon, tutunghayin natin ngayon yung kondisyon para sa kondisyon para sa obligation ng pag-aayuno. Ano yung kondisyon? Ibig sabihin ng kondisyon na kinakailangan ma-meet mo itong mga kondisyon na ito dahil kapag hindi mo na-meet, hindi na-meet ang isang tao, hindi katanggap-tanggap ang kanyang pag-aayuno. Una, kondisyon ay walang iba kundi al-Islam. Ibig sabihin, ang tinatawag na Islam. Nangangahulugan, ang pag-aayuno ng isang hindi obligado at hindi obligado na mag-ayuno sa isang tinatawag na hindi Muslim. Okay? So, itinatake natin dito yung kondisyon sa pagiging obligado ng pag-aayuno.
Pangalawa, yung tinatawag na bulog, which is maturity, na ang ibig sabihin ay ito yung paggulang o kahinugan, ika nga. So, hindi obligado ang pag-aayuno sa mga bata. Ngunit, para sila ay magkaroon ng courage at pagsasanay sa kanila, ay kahit hindi sila dumating pa sa kahinugan o maturity, ay mas pinakamainam sa mga magulang na suportahan at i-encourage ang kanilang mga anak na sila ay mag-ayuno. Upang sa ganon ay para maging masanay sila at hindi na sila mahirapan kapag sila ay lumaki na. Pangatlo, yung tinatawag na al-aqil, ibig sabihin yung katinuan. So, hindi obligado sa mga may sira o kakulangan sa kaisipan. Pang-apat, yung tinatawag na kakayahan o ability. So, hindi obligado sa mga tao ang pag-aayuno na wala silang kakayahan. So, inshallah, ay ating tatalakayin sa susunod na pagkakataon. Lecture ay walang iba kundi yung pag-aayuno, particular na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.